Maituturing na isa sa pinakamalagim na krimen sa kasaysayan ng Japan ang sinapit ng 17 taong gulang na si Junko Furuta noong 1988. Dinukot at pinagsamantalahan ng halos 100 na katao ng higit na 400 beses. Pinahirapan ng 44 na araw at pinatay ng 4 na kamag-aral. Ang utak sa brutal na pagpatay, ang kanyang manliligaw. Pinanganak si Junko Furuta sa Misato, Saitama Prefecture, kung saan nakatira rin siya kasama ang kanyang mga magulang at 2 kapatid na lalaki. Nag-aral si Junko sa Yashio Minami High School habang nagtatrabaho sa gabi para makaipon ng pera. Hindi naman natin na pagkakailang maganda siya, palakaibigan at sikat sa kanilang paaralan. Ngunit seryoso siya sa pag-aaral at hindi pa interesadong makipagrelasyon. Hindi inakala ni Junko na ito pala ang magiging mitya ng kanyang buhay. Hiroshi Miyano, 17. Siya ay kaklase ni Junko at matagal nang may gusto sa kanya. Ilang beses na siya nitong niyaya na maging kasintahan, pero ilang ulit din niyang tinanggihan dahil mas prioridad niya ang pag-aaral. Si Hiroshi, isa palang miyembro ng Yakuza at hindi matanggap ang makailang ulit na pagtanggi ni Junko, kaya naman ginusto nito na maghiganti. Isang gabi habang naglalakad si Hiroshi kasama ang kaibigan na si Nobuharu, nang makita nila itong si Junko na nagbibisikleta pa uwi galing sa kanyang trabaho. Inutusan nitong si Hiroshi si Nobuharu na sipain ang bisikleta ni Junko at tumakbo palayo. Nilapitan ni Hiroshi ang dalaga at nagkunwari na tinulungan itong tumayo at inalok na ihahatid siya pa uwi ng ligtas. Nakuha naman niya ang tiwala ni Junko na nagbigay daan para maninlang ito sa pagpunta sa isang bodega kung saan pinagbantaan niya itong papatayin. Doon ay ginahasa niya si Junko at pagkatapos ay dinala niya ito sa isang hotel kung saan ginahasa niya ito ulit. Mula sa hotel ay tinawagan ni Hiroshi ang 3 kaibigan na sila Shinji Minato, Joe Ogura at Yasushi Watanabe para ipagyabang ang ginawa niya kay Junko. Sinabi naman ni Ogura na wag munang palayain si Junko para mapilahan nila ito. Meron palang history ang grupong ito na pagkidnap at panggagahasa, pero pinalaya din nila ang kanilang biktima noon at hindi sila inulat dahil natakot sa koneksyon nila sa Yakuza. Kinabukasan ay dinala ng 4 na kalalakihan si Junko sa isang bahay na pagmamay-ari ng pamilya ni Minato. Noong una ay pinagpanggap nila ang dalaga sa harap ng mga magulang ni Minato na kasintahan ng isa sa kanila, si Junko. Pero kalaunan ay tinigil rin nila ang pagpapanggap dahil tila ay hindi rin magsusumbong ang mga ito sa mga pulis dahil na rin sa takot nila sa kanilang sariling anak. Pinagbantaan din ni Hiroshi si Junko at sinabing alam ng mga miyembro nila kung saan siya nakatira at papatayin nila ang kanyang pamilya kapag sinubukan niyang tumakas. Makalipas ang 2 araw, inulat na ng pamilya ni Junko sa mga pulis ang kanyang pagkawala. Tinakot nila Hiroshi ang dalaga at pinilit na tawagan ang nanay nito para sabihin na naglayas lamang siya. Naligtas siya at nakikituloy muna sa isang kaibigan. Pinuwersa din nila ito na hilingin sa kanyang ina na ipatigil ang investigasyon sa kanyang pagkawala. Makalipas ang 2 araw, inulat na ng pamilya ni Junko sa mga pulis ang kanyang pagkawala. Tinakot nila Hiroshi ang dalaga at pinilit na tawagan ang nanay nito para sabihin na naglayas lamang siya. Naligtas siya at nakikituloy muna sa isang kaibigan. Pinuwersa din nila ito na hilingin sa kanyang ina na ipatigil ang investigasyon sa kanyang pagkawala. Binihag si Junko sa loob ng 44 na araw kung saan siya ay araw-araw na inabuso, ginahasa at binugbog hindi lamang ng 4 na salarin kundi pati na rin ng iba pang miyembro ng Yakuza. Siya ay ginahasa ng aabot sa 400 beses ng nasa 100 katao. Ginutom at itinali sa kisame, ginawang punching bag at pinilit na pakainin ng buhay na ipis. Pinainom din siya ng sarili niyang ihi at pinilit na paglaruan ang kanyang sarili sa harap ng mga lalaki. Pinaso nila ng sigarilyo at lighter ang kanyang ari at ng tunaw na kandila ang kanyang mga mata. Nang isang beses na sinubukan ni Junko na kontakin ang mga otoridad, ay nahuli siya ni Hiroshi. Binuhusan nito ng gas ang kanyang binti at sinunog. Nakaligtas ang dalaga sa lahat ng mga dinanas nitong pagpapahirap, ngunit nagtamo siya ng matitinding mga sugat sa kanyang buong katawan. Dumating na rin sa punto na hindi siya makalakad dahil sa impeksyon ng kanyang mga sugat.
at sunog sa buong katawan. Nawalan na rin siya ng kontrol sa pag-ihi at pagdumi. Hanggang sa isang araw ay napagdesisyonan ni Hiroshi na ibunto kay Junko ang kanyang galit matapos matalo sa mahjong. Sinunog niya muli ang dalaga, ngunit nagawa pa nitong mapatay ang apoy bago mawalan ng malay. Hindi tumigil ang mga lalaki sa pambubugbog kahit wala ng malay ang dalaga. Nagsindi rin sila ng kandila at pinatulo ito sa kanyang muka. Pinilit nila itong itayo at pinaghahampas ang mga binti. Kinumbulsyon si Junko matapos sipain at tumama sa isang stereo. Kahit duguan at may mga lumalabas ng nana sa kanyang mga sunog sa balat, hindi pa rin tumigil ang mga lalaki at nagawa pang ibalot ang kanilang mga kamay sa plastik para ituloy ang pananakit sa dalaga. Tumagal ito ng 2 oras hanggang sa tuluyan ng bawian ng buhay ang biktima. Binalot ng mga suspect ang katawan ni Junko sa kumot, pinasok sa isang bag at inilagay pa ulit sa isang drum. Pinuno nila ito ng semento at itinapon. Makalipas ang 3 linggo mula nang pumanaw si Junko, inaresto ng mga pulis sina Hiroshi at Ogura dahil sa kasong gang rape ng isa pang 19 na taong gulang na dalaga. Inakala ni Hiroshi na umamin si Ogura sa pagpatay nila kay Junko, kaya naman umamin din ito noon at itinuro sa mga pulis kung saan nila tinapon ang mga labi ng dalaga. Nakuha ng mga pulis ang drum kung saan nakalagay ang katawan ni Junko at positibong kinilala ang biktima gamit ang kanyang fingerprints. Napag-alamanan din na nagdadalang tao ito bago pumanaw. Sunod na rin inaresto sina Minato Watanabe kasama sina Tetsuo Nakamura at Koichi Ihara na kinasuhan rin ng rape matapos makuha ang kanilang DNA sa loob ng katawan ng dalaga. Hinuli rin ang iba pang miyembro ng Yakuza na nagkaroon ng partisipasyon sa pang-aabuso at panggagahasa sa biktima. Sa paglilitis ay umamin lamang ang 4 sa pambubugbog na nagresulta sa pagkamatay ni Junko at hindi sa intensyonal na pagpatay dito. Makalipas ang 1 taon, si Hiroshi Miyano na utak ng krimen ay nahatulan ng 20 taon na pagkakakulong. Sina Minato, Watanabe at Ogura naman ay nahatulan lamang ng 5 hanggang 9 na taon sa juvenile detention. 35 taon matapos ang mga pangyayaring ito, malaya na ang 4 na salarin. Ngunit hindi na natupad ni Junko ang kanyang mga plano sa buhay at pangarap na maging isang mang-aawit.